Baka kalahin ninyo, kinastigo niya si si Pinky Web Tatapatin ko kayo. Sa lahat ng mga, maraming ngayon maraming magaling. Pero ako, tagahanga ako ni Pinky Web. Sa pagdadala ng kanyang propesyon bilang isang broadcast journalist. Alam niyo naman, ako hanga ako dyan pati sa pagtatanong, mga kaibigan. At dito sa pagkakataong ito, ang itinatanong niya lang yung opinion, kung ano masasabi niya sa hamon nitong si Professor Araw. May masama ho ba ron? Na dapat kumundina sa ginawa nitong sulat nitong si Lorenzana. Di ba? Na nagbubuwag doon sa kasunduan na pinagtibay noong 1989. May masama ba ron? Mga kaibigan, sa katunayan may babasahin tayong isang opinion, mga kaibigan. Siguro ito'y alumni din ng University of the Philippines kasi hindi ko naman kilala kung sino ito. Ang pangalan nito, Wilfredo Garrido, na nag-post sa Facebook. Itong kanyang post ay kumalat sa social media. Napakaraming share nito at isa tayo sa mga nakatanggap ng share nitong post na ito ng isang nagngangalang Wilfredo Garrido. Tungkol ito sa issue na yan sa University of the Philippines at sa pagkakabuwag ng kasunduan nitong si Secretary Lorenzana. Ang pamagat ng kanyang post ay UP does not owe Lorenzana an explanation. Yan ang pamagat. Ito, babasahin natin. Secretary Lorenzana is being presumptuous, demanding that UP explain. Pinagpapaliwanag daw nitong pangahas na si Lorenzana ang UP kung bakit may mga estudyante na lumalahok sa MPA. Anong klaseng tanong nga naman yun? Di ba? Anong klaseng demand yun na pagpaliwanagin mo ang UP kung bakit may mga sumasali sa MPA. Bakit? Yung bang pagsali sa kung saan pati sa MPA, pati isa satanista. Di ba? May satanismo. Kung sumali yung tao ron, may control ka ba ron? Wala UP is not in any way obliged any more than Sambeda is obliged to explain why it produced Rodrigo Duterte. Tama nga naman dapat tanungin din ni Lorenzana, bakit kayo nakapag-produce ng mga estudyanteng kamukha ni Roque dyan sa UP? Dapat yun ay tanong mo. Nagiging walang hiya, di ba? Nagiging kahihiyan ng universidad. Mga kaibigan. Katulad lang din daw yan na ang UP walang anumang obligasyon. Katulad ng Sambeda na walang obligasyon na ipaliwanag nila kung bakit sila nakapag-produce ng isang Rodrigo Duterte. UP doesn't control the lives of its students. Pati nga isip di ba? Makokontrol mo ba yun? Yung isip ng tao? Kaya nga may mga batas na ginawa di ba? Kaya may gobyerno at may mga ginagawang batas para dun sa mga hindi mo talaga makokontrol yun yung isip ng tao. Hindi mo alam kung kailan nila gusto lumabag, di ba? Hindi mo matatansya yun. Diyos lang ang tanging nakakaalam nun.
kung tawagin yan, beyond human control. Di ba? Yung mga yung mga ginagamit ninyong issue. O bakit? Sasabihin ay paliwanag nyo nga. Bakit kayo may mga estudyanteng sumasama sa MPA? Ito, tuloy natin, UP doesn't control the lives of its students outside the campus. Paglabas ng campus. In the same manner, yung magulang, wala na rin control sa anak paglabas ng bahay. Di ba? Nawawala na siya ng control ganon din yun. It does have a say on its curriculum. And the faculty that implements it. And to this extent, it controls their education. But not a step further. Ang tangi lamang na kayang sagutin ng mga ng universidad yung kanilang curriculum, di ba? Kung ano yung mga itinuturo sa kanila sa mga subject, di ba? Yun ang curriculum. And the faculty at yung mga nagsisipagturo na nagpapatupad ng curriculum. And to this extent, it controls their education. Yung edukasyon nila, tama yun. Doon lang naman sila responsible, di ba? Kahit naman sinong eskwela di ba, sa eskwela, pag kami nagkabuntisan, wala ka na rin kontrol di ba? Pero ganun pa man, gumagawa ng hakbang ang mga paaralan para hindi mangyari yan, di ba? But not a step further. Tapos sasabihin mo, bakit sumali sa MPA? What these students choose to do with their education, ano man ang mapiliin ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral, for ill or good. Ito, binanggit natin ito di ba? Nung minsan, para sa ikabubuti o kakasama niyan, is entirely up to them. Kaya nga may kasabihan ikaw ang gagawa ng iyong ikasasama. Di ba? At hindi naman siguro pinag-aral ng mga magulang ang mga estudyante para lang lumahok sa MPA. Palalahukin lang pala sa MPA yan, hindi na nila pag-aaralin yan. Mamundo ka na kagad. Di ba? Ganun lang ang ibig sabihin nun. Walang may gusto. Di ba? In the same manner, ito sabi, the PMA does not owe the nation an explanation why it produced Delphine Lorenzana. Kapareho lang niya yan ng PMA. Na hindi kailangang papagpaliwanagin. Walang anumang obligasyon na magpaliwanag ang PMA kung bakit sila nagkaroon ng mga Delphine Lorenzana na nagtapos sa PMA, or why he turned out the way he did, o kung anong klase siya naging tao. Di ba? Naging pagkatao niya, a lucky of China, tuta ng China, who sold out the Philippines, West Philippine Sea, and opened up the military camps to Chinese spying. Isang tuta ng China na nagbenta sa West Philippine Sea at nagbukas pa ng kampo sa kampo ng militar para sa paniniktik ng China. Binuksan pa totoo naman yan, di ba? Binabanggit natin yan The PMA doesn't owe us an explanation. Mga kaibigan, wala rin obligasyon ng PMA na ipaliwanag sa atin bakit nakapag-graduate ang isang katulad ni Bato sa PMA or Carlos Garcia
Alam naman ninyo yung Carlos Garcia, yung magnanakaw yan, di ba, sa panahon ni Gloria, na general, nahuli mismo sa Amerika, maraming dalang pera, dollar, or honasan, or Mangkaw, or Lacson. Oh. Lorenzana is asking for the impossible. For how can anyone explain destiny? Yun na nga naman. Di ba? In the 1970s, noong dekada 70, Lieutenant Victor Corpus raided the PMA armory and defected to the MPA. Yun nga, si Victor Corpus, natatandaan ninyo, ni-raid niya yung PMA, kinuha niya yung mga armas, at sumapi siya sa NPA. Did the military kill him? Pinatay ba siya ng militar? After being captured by Marcos and then released in the 1980s, he was reinstated. Nung mahuli siya, pagkatapos nakulong at pinalaya nung 80s, binalik siya sa sa serbisyo Promoted to colonel, then general, and was even made chief of ISAP ng intelligence ng armed forces by FBR. Tama nga naman. In the 1990s, General Raimundo Jarque, who was notorious for human rights violations in Negros Island, defected to the MPA and was indoctrinated in communism, but was later amnestied. Was he killed? No. He was allowed to retire. Tatandaan ko to kasi panahon ni FBR din nangyari ito. Ito si Jarque. At nakakasama pa namin yung kapatid nito May kapatid dito sa media, sa television, cameraman. Kapatid niya, nakakasama namin sa iba't ibang okasyon, pati sa pag-cover ng mga state visit at ng presidential official visit sa abroad. Nakakasama namin yan. Kilala ko yun Yes, General Carlos Garcia, former Army Controller. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Patuloy natin babasahin po itong post ng isang nagngangalang Wilfredo Garrido na na-share po sa atin. Ito'y kalat naman to sa Facebook Ito doon tayo tapos na tayo kay Victor Corpus na, natatandaan ko to 70s nag-defect ito sa PMA, ni-raid niya yung armory. Kinuha niya yung mga armas ng Philippine Military Academy at siya sumama sa MPA. At natatandaan ko rin na siya ay naging general at ginawa pa siyang hepe ni FBR sa intelligence service ng Armed Forces of the Philippines. At noong 1990s din yung si General Raimundo Jarque, sumama rin yan sa MPA pero ang daming kaso ng human rights violation. Sabi nga natin may kapatid dyan na cameraman sa Channel 4, sa Channel 4 nung araw. Nakakasama namin sa mga forum at saka sa mga pagbiyahe noon ng presidente, presidential state visit saka official visits sa abroad. Ito naman si General Carlos Garcia, sabi nitong sumulat, yes, General Carlos Garcia, former Army Controller. Controller, pera hawak nito.
jailed for plunder and whose wife was held by U.S. immigration for trying to smuggle hundreds of thousands of dollars, which case was one of the sparks of the Oakwood Mutiny. At yan din ang nagbunsod doon po sa mga yan, kila ko kila Danny Lim, di ba? Yan sila Trillanes, sino-sino pa, mga kaibigan, doon sa Makati. Panahon nito ni Gloria Macapagal Arroyo. Mga kaibigan, di ho ba? At ito, hindi ito napapabalit. Di ba yung anak nito kinulong din sa Amerika? Nilagyan ng bracelet sa paa. Yung anak nito, nung panahon na yon, kilalang kilala ng mga celebrity sa Amerika, sa New York. Lintik daw kung magpa-party ito. Mga celebrity ang mga dumadalo. Bakla yun eh. Yung anak nitong general. Mga kaibigan, kinulong din sa Amerika yan nung makasuhan yan. Ito pa, the case of Ronald Cardema. Yes, si Cardema, di ba? Na nasipa sa Philippine Military Academy for harboring communist thoughts. Communist ideology rin palang dala nito. Kaya sinipa ito sa PMA. Pero ngayon, nasa administrasyon, di ba? Ginawa itong chairman ng Gayot Commission, di ba? Diyan siya nagkaroon ng issue. Hindi naman siya youth dahil siya gayot. Gayot na. Yung asawa naman ngayon, party list ng gayot. Now a diehard DDS. Mga kaibigan, we the public never demanded. Tayo anyang publiko ay hindi naman nag-demand an accounting from the PMA for producing him and other misfits. Tinanong ba natin, sinabi ba natin, hoy, kayong mga nandiyan sa PMA, paliwanag nga ninyo. Kasi, kung tutuusin ninyo, tayong mga mamamayan ang merong karapatan na magpa-account sa kanila at pagpaliwanagin sila kung bakit ganyan ang mga ipinoproduce nyong militar at mga pulis dyan sa PMA. Di ba? Mga kaibigan, yan nga naman eh. How hypocritical. How hypocritical of Lorenzana. Then to demand an accounting from UP for producing bad apples. Napaka-ipokrito naman nito si Lorenzana na mag-demand na pagpaliwanagin ang UP dahil sa pagkakaroon ng mga bad apples ng masasamang estudyante. Mga kaibigan, all institutions have their share of bad apples. Tama nga naman. Sabi nga kahit saang gubat, merong ahas. Mga kaibigan, schools are repository of ideas. Ang paaralan ay para yan sa mga ideya, mga kaibigan. Ideas are food for the soul. Yan pagkain ng ating kaluluwa. How students turn up after they had drunk their ideas from the horn of plenty, no one can predict. Wala ngang makapagsasabi kung ano ang magiging kahihinatnan. Ito na lang example. Nag-aaral ka. Dami dyan, di ba? Mga nagsipagtapos. Mga gumraduate ng law.
halimbawa, si Coco Pimentel, nag-graduate siya na top notcher. Bar top notcher. Sipin ninyo. Pero, naging magaling bang abogado yan? Wala nakakaalam. Bakit? Kasi kaya pala nag-aaral ng abogado yan para sumandal lang sa gobyerno. Para kumandidato, pumalit sa tatay niya. Mga kaibigan. Mga ipokrito eh. Nag-aaral ka, tayo namang mga nakatuntong kahit naman elementary, high school, di ba may mga nagiging kaklase tayo na pagdating ng nakatapos na ng koleyo, makikita mo, nagtapos ng koleyo, mga matataas ang grado, naging mga cum laude, summa cum laude, mga kaibigan. Pero pag nag-practice na, doon mo na malalaman ang husay ng tao. Hindi doon sa pag-aaral eh. Sabi ko nga sa inyo, ang pag-aaral pundasyon lang ng tao yan eh. Mahalaga yan, pero kasi yan ang magiging pundasyon mo. Pero, pagka ginagamit mo na yung pinag-aralan mo, walang makapagsasabi, kinukwento ng tatay ko, kaklase niya nung araw sa Ateneo de Cagayan, yung si Albano, Rudy Albano, namatay na yata yun, naging congressman. Wala daw yun. Average. Pero nung naging congressman, magaling. Sabi ng tatay ko. Ganon talaga eh, mga kaibigan eh. Hindi mo kontrolado yun, beyond human control yun. Di ba? Wala makapagsasabi nun. Nag-aaral eh, ganon talaga eh. At saka yung eskwela, yan ang maraming nabubuksan sa mga kabataan eh. Di ba? Hindi mo masasabi eh. Yung iba naman, pinakikinggan nila yung ibang ideology, hindi para sila sumamar yan, kundi para magkaroon sila ng knowledge. Hindi ba? Lalo na, yung communism. Ang daming komunista, Pero nung nagkaroon ng pagkakataon, napwesto sa gobyerno, mas matindi pa magnakaw, kaysa dun sa sa hindi komunista, Kaya tawag nga namin, kawatista, Hindi pala komunista yan, kasi ang pagkakaalam natin sa komunista, bawal magnakaw, mga kaibigan, bawal sa kanila yan pag nanakaw, Kaya nakita ninyo, mabuti pa sa China, dun sa sarili nilang bansa, pinapiring squad ang magnanakaw doon. Akala nito mga ito, pero sila, kurap sila. Kasi yan ang paraan nila para sakupin nila yung mga bansa. Di ba? Bibihagin ka, ikukurap ka. Hindi mo alam na pagdating ng araw, baka yan din ang mag-firing squad sa'yo. Tuloy natin to. Hindi mo masasabi kung ano ang kahihinatnan ng isang estudyante, hindi mo kayang hulaan yun. They are not uniform products of a factory. Hindi nga naman ito pabrika ng mga, kala mo, yung pangkaraniwang pabrika ng mga produkto. With warranty cards na merong garantya. Na nagsasabing ito ay pakikinabangan, pakikinabangan mo ng habang buhay na 10 taon, di ba yung mga produkto ganyan, may warranty, pagka nasira, pwede mong ipakumpuni. Each of them unique with great potential. It is part of academic freedom. Bahagi ng academic freedom to tinker with
Share, discover. Yan, yung sinasabi natin. And express ideas. Di ba? Parang forum eh. Pumunta ka sa forum. Kailangan pumupunta dyan, magkakaiba ng paniwala yan, ng opinion yan. Sabi ko nga sa inyo, yung forum kasi ngayon, iba na eh. Dapat yung forum ngayon, ano na yan eh, wag nang daluhan ng mga luko-luko yan eh. Bakit? Kasi yan, pinagkakapirahan lang yan eh. Sipin mo, ini-sponsoran ng mga government agency, pwede mo pa bang batikusin ng gobyerno ron? Hindi mo na mababatikos ang gobyerno dahil na nagpapalamon sa kanila yung agency ng gobyerno, PAGCOR, PCSO, yung Pag-ibig. Ganyan yan eh. Mga kaibigan eh, GSIS. Yan ang mga sponsor, gatasan ng mga nagpapanggap sa media yan eh. Mga kaibigan, yan ang gatasan nila eh. Yung mga agency na yan, magtatayo sila ng forum. Dapat ang forum, hindi libre. Para maging malaya. Dapat kasi ang forum bahagi ng activities ng mga nasa media. Paano ka magiging fair? Kung kung kumukubra kayo ng pondo sa mga ahensya ng gobyerno, magiging patas ba yung forum na yan? Mga kaibigan, kalokohan na ngayon yan, yung mga forum-forum na yan. Tanong nyo, saan sila kumukuha ang pambayad ng pagkain nila ron? Pangkape. Libre yun eh. Sinasagot ng PAGCOR. Tsaka ng PCSO. Racket nila yan eh. Para hindi banatan yung mga kalokohan doon sa PAGCOR, sa kani-kanilang tanggapan. At the same time, sila'y nagsisilbing PR nung mga agency na nagsusustine doon sa kanilang forum. Katarantaduhan na yan. Wala nang totoong forum ngayon. Mga kaibigan, nakagaya nung araw. Iba-iba. Ang maibo-brought out mo lang sa malayang discussion ang mga ideas kung yan ay hindi bayad. Hindi nakasandal kung kani-kanino. Yan ay bahagi ng yang sa UP at anumang paaralan, yan ay bahagi ng academic freedom, na ikaw ay makilahok, makisawsaw, makibahagi, makadiskubre ng karunungan, di ba? Kasi sa mga talakayan, diyan ang yung palitan ng ideas. Diyan tumitining ang katotohanan eh. Diyan ka rin nakakapulot ng karunungan. Di ba? May napupulot na karunungan diyan. Sabi nitong, nagpost sa Facebook, let the military and police interfere with this sacrosanct freedom and it will only alienate the students away from their studies and turn the campus into devil's playground. Kapag ka pinayagan mo ang militar, mga pulis na nakialam sa kalayaan, lalong mapapasama ang sitwasyon. Ang mga estudyante, baka kalimutan na nila yung pag-aaral. Mga kaibigan, yun ang ibig sabihin. Ito UP will lose more of them to the enemies of the state and suffer an erosion of its academic standards. Hindi lang yan. Baka mangyari pa ito pa maging dahilan para lalong sumali ang mga estudyante na yan sa MPA. Di ba? Baka yan pa maging dahilan mga kaibigan Kaya ang sabi natin, umisip kayo. Dito kasi sa administrasyon na ito, ang dami ninyo sinisikil na karapatan dito, wala naman kayong alternatibo. Pararatangan mo yung mga tao. Paano yung hindi?
Lahat ba na nag-aaral dyan sa UP, MPA? Oh, mga kaibigan, sumasama sa MPA? Hindi naman lahat yan eh. Oh, hindi ba? Ano yan, susunugin mo yung bahay? Dahil may daga? Ay katarantaduhan ho yan, mga kaibigan. Instead of an explanation for how some students go astray, which consists of infinitesimal portion of its population, what UP can do is guarantee Lorenzana that each student come from the cream of the crop, that they are taught to the highest standards of honor and excellence, and that when they exit its august halls with their diplomas, they will be a considerable force in nation building, which they have proved time and again. Time and time again. Si Rizal, di ba nag-aral? UST, mga kaibigan. Hindi ba? Parang si Rizal nakagalitan ng mga kaklase, di ba? Mga ilustrado Mga kaklase niya, si Rizal Pilipinong-Pilipino. Pero napakatalino. Nakainisan pa ng mga kaklase. Hindi ba? Mga kaibigan, ganun talaga sa eskwela Lalo na nung panahon ni Jose Rizal dahil siyempre yung mga mayayaman nun, yung mga kinikilala sa lipunan nun, yun lang ang parang may karapatang makapag-aral. Nagkataon si Rizal matalino, di ba? Mga kaibigan, ganun yan Now, Mr. Secretary, sabi nito sumulat, do your part in nation building and defend the West Philippine Sea. Yan ang tama. Puro kayo komunista. MPA. Dapat doon kayo sa ang labanan ninyo, yung panlulupig ng China dito sa Pilipinas na kinukondena ng maraming bansa sa mundo dahil sa hindi pagkilala sa rule of law. Ano yung rule of law? Yun yung decision na pumapabor sa interes ng Pilipinas na ang mga inookupahan at inaangking teritoryo ng China pagmamay-ari ng Pilipinas. Mga kaibigan. Pagkatapos baliktad huwag kayong pupuntahan niya doon, sabi ni Duterte. Kayong magpapadala ng Navy ron. Pagkatapos binuksan pa pati yung kampo ng militar. Alam niyo ngayon hindi na uso ang ang base militar. Ang uso ngayon, yung facilities hindi na kailangan. Pag inokupahan ka ng dayuhan dito, katulad ng ginawa ng China, pinapasok ng administrasyon, pinapasok, mga kaibigan. Para na rin may base militar ng China rito sa Pilipinas ngayon. Wala nga lang facility. At hindi pa yan. Ipinwesto pa doon, pumupwesto pa sila, pinayagan pa ng Armed Forces of the Philippines. Kahit anong bansa, kahit sabihin mo maliit na bansa, pinangangalagaan yan. Ang seguridad pa rin nila. Mga kaibigan, hindi lahat ng bagay mga kaibigan ay pinamimigay mo sa mga dayuhan. Mawawala ang seguridad ng bansa. Manganganib ang seguridad ng bansa. Kamukha ngayon. Na yan ay na-realize na sa iba't ibang mga bansa
including Amerika. Kung paanong pananakop ang ginagawa ng China. Wala nga silang actual na base militar na itinatayo. Nakatulad ng mga facilities para sa mga armas, walang ganyan. Kung hindi, iba na labanan ngayon eh. Ang armas hindi mo na kailangang ideposito sa mga bansa para magkaroon ka ng base militar na pagdidepositohan mo ng mga armas mo. Hindi na. Doon sa kanilang bansa naman gagaling yung mga pandigma push button na ngayon Hindi ba? Pinipindot na lang ngayon Manggagaling sa kanila. Papunta sa bansa na gusto nilang pasabugin. Mga nakita ninyo? Ang Amerika ngayon, meron sila nung mga drone. Titignan lang kung nasan yung location na bobombahin. At pag natukoy na yung location, may pinipindot sila, doon ang punta Saan ang gagaling yun? Hindi ba? Mga kaibigan, wala na yan Hindi na kailangan ng base militar Iba na ngayon ang approach sa pananakop sa mundo. Huawei, yan, tatayo ng mga negosyo. Mga kaibigan, di ba? Bibili na ng lupa. Dito, bebentahan pa Handang-handa silang baguhin itong para mga prostitute itong mga to. Masahol pa sa prostitute ito Bumubuka ka sa mga inchik Mga kaibigan Hindi pa nagbabayad, nakabuka ka na lintik po itong mga animal na ito sa gobyerno natin, mga kaibigan. Mga taksil sa bansa, sa mamamayan. Yan ang hanap buhay nila ngayon. Mag-sip-sip, yan. Mga kaibigan, di ho ba? Sip-sip dito, sip-sip doon. Dapat, hindi kayo sa gobyerno. Doon kayo kay malabanan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito sabi ni Mocha Uson, mga kaibigan, buntis daw ako kay Robin. Yan. Wala pong katotohanan, yan chismis na yan. Napakabait po nung tao. Sino? Si Robin? Mabait? Ba't nabilanggo yan? Ang bait pala niya, nabilanggo. Mga kaibigan, siraulo nito, no? Sigurado ko ang nagpapakalat niyan ay yung mga bitter. Mga bitter sa ating gobyerno. Alam ng lahat na ako at si Sir Robin ay masugid na supporter ni Pangulong Duterte. Kaya na lang sinisiraan kami. Kulelat kasi sa survey. Ang pambato nilang si Robredo, kaya kung ano-ano paninira ang iniimbento nila. Hindi naman paninira yun yung issue tungkol sa nabuntisan ka. Ang paninira, kung marangal kang tao, sabi ko nga sa inyo alam mo yan paninira, dalawang bagay yan. Yung isa, kaya kasi sinisiraan, kasi meron kang mabuting reputasyon. Diba? Gusto sirain yun. Yung reputasyon mo na mabuti, maganda. Hindi ka naman ganun Diba? Napakababoy ng reputasyon mo
O paano ka sisiraan? Di ba? Pangalawa, ano pa yung isang paninira? O, yung sinisiraan ka ng walang ebidensya, walang pinagbabasihan. O bakit mo inamin agad? At saka nung asawa ni Robin Padilla, na ikaw ngayon, na kayo ngayon. Hindi ba? Wala namang pangalan yung Yung nabasa natin, blind item Mga kaibigan O bakit nyo sinabing kayo yun? Bakit kayo lumantad na kayo yung sinisiraan? O didimanda mo, yung nagsulat nun, di ba? Wala palang katotohanan Di ba? Ang layo ng reaksyon mo na mas kapanipaniwala na sila ang pinanggalingan talaga niyan. Baka inupahan nila yung sumulat niyan. O, di ba? Para mapag-usapan sila. Ha? At pag napag-usapan sila, magagamit na pantakip sa lahat ng issue na hindi masagot ng administrasyon. Asa na yung pera ng PhilHealth? Wala. Di ba? Pili tinatakba, UP, pinantakip. Di ba? Gusto nila matakban yan at the same time, makapananakot sila. Ha? Yan naman ang style nito Itong administrasyon na ito mga kaibigan. Dadaanin sa pananakot yung kanilang sagot. Mas duda ako na kung hindi totoong nagbuntisan itong dalawang ito at nagbakunahan ito, kakaiba bakuna ni Robin, ha? Yung bakuna ni Robin Padilla, nakakabuhay. Samantalang yung Pfizer, nakamamatay. Ibang klase, di ba? Ang sabihin, kakatiting yan. Sabi ni Rosana Roses, di ba? Boring daw Mga kaibigan, Sus Mariosep. Tapos gagawa ng gimmick para, para lang siraan si Vice President Leni Robredo. Simple-simple lang nakababuyan yung issue nyo. Ha? Na kung hindi totoo, sana inantayin yung pinangalanan kayo. Di ba? O kaya, manong sabihin ninyo, na wala pong katotohanan yan. Kasi kayo lang ang involved dyan Bakit? Nung bang nagbabanatan kayo nakaharap ba ron, nakatanghod ba si Vice President Leni Robredo sa harap nyo? Pinanonood niya ba kayo? Nung ginagawa ninyo yung kahalayan ninyo? Ha? Ba't napasama si, pinabababa uri, di ba? Napakababa ng uri ng pag-iisip nito mga hayop na ito, mga kaibigan. Pati sa buntisan na issue, idadamay pati si Vice President Leni Robredo. Kaya yan dalawang bagay yan yung kung totoo yan, hindi naman katakataka yan. Di ba? Meron bang haliparot na virgin? Di ba? Yun ang balita. Pagka napabalita, si Mocha virgin pa. At pagka nangyari yun, yung balitang yun, halimbawa na may nagbalita, alam nyo ba na si Mocha Uson virgin pa? Ba yun, pwedeng idemanda yun libel yun Kasi hindi totoo yun. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bueno, meron palang mga iba pang iba pang kumpanya ng bakuna na ngayon lang natin naririnig, di ba? Narinig natin pero hindi madalas, paminsan yung Johnson & Johnson gumagawa din pala. At magkakaroon na raw ng clinical trial dito sa Pilipinas. Isipin ninyo,
kakaiba yung bakuna ni Robin Padilla. Ha? Walang side effect yun eh. Mga kaibigan, tsaka yun, hindi nakamamatay. Ha? Nakakaboring nga lang daw, sabi ni Rosana Roses, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Moka! Uson. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan?